Ready natin mga 10,000 RPM. Ayun, mabibrate na talaga. Upright yung position ko, yung upper body ko upright, napakataas ng handlebar. Grabe, parang ito yung ADV ng mga manual. So yun mga pare, ngayon test drive naman natin itong CB150X. So bibigyan ko kayo ng feedback dito sa riding posture niya, tsaka sa engine response, kung ano ba yung pakiramdam dito sa motor na to. Try natin dito beratin. Oo, okay. Okay din pala siya banking, corner. Kahit medyo mataas siya, parang hindi siya nakakailang. Maganda rin yung kanyang engine brake. Nice. So napansin ko dito sa kanyang makina, smooth siya sa mga low RPM hanggang sa 7,000 RPM. Napakaganda ng response ng makina. Pag binigla mo yung silinyador, bibigla din yung takbo. Kasi sa motor yung MT, mabait naman yung makina nun. Hindi siya yung parang jerky yung makina. Ito medyo pag binibigla-bigla mo, bumibigla-bigla din yung andar. Ang lakas ng kapit ng lining niya. Biritin natin konti. Ayun, pag pumapalo ng 8,000 RPM, nanginginig yung mga fairings dito. Pero hindi naman maingay siya, parang may part lang na umiingay pag binibirit. Same na same nang naramdaman ko sa nung nag-test drive ako ng CBR 150 version 4. Ganun din yung pakiramdam ko dun sa motor na yun, yung naka-sleeper clutch. Ayun parang medyo may bumabibrate siya pag nasa 8 to 9,000 RPM pataas. Ganun pala, okay. So kapag nasa low RPM ka, 0 to 7,000 RPM, napaka-smooth. Pag gusto nyo lang mag-chill ride, andun yung maganda yung response ng engine. Pero kapag nasa 8,000 RPM na kayo pataas, ayun, medyo lumalakas yung vibrate ng konti. Ramdam nyo dito sa handlebar. Tsaka dito maririnig nyo rin yung parang fairings dyan. Hindi ko alam kung saan part dito may ingay. Pero hindi naman siya ganun kalakas. Yung iba kasi nagamit ko na mga naked bike, 150cc din, tsaka sport bike, sa low RPM mas malakas yung vibrate nila compare dito. Ito sa low RPM napaka-smooth niya. Kaso kapag nag high RPM na tayo, dito naman siya bumabibrate. Sa low RPM mas smooth itong CB. Pero kapag sa high RPM naman, mas smooth naman yung MT ko. Dito biglang nagbabibrate pag binibirit Yung sa MT ko hindi. Pero malakas yung hatak niya. Gaya nga nasabi ko kanina, pag ganun-ganon, yun lang yung pag ginaganon-ganon kasi linyador, sumusunod yung motor. Aggressive yung makina niya. Ayun na, yung pala yung pakaramdam na yun. Ready natin mga 10,000 RPM. Ayun, mabibrate na talaga. Pero hindi naman siya yung tipong sobrang vibrate naman na nakakaasar. Kumbaga sa akin, i-compare ko lang dun sa mga nagamit ko na 150cc din na manual. Pero overall, kahit sa high RPM, okay pa din siya. Kumbaga mas mabibrate lang siya dun sa mga nagamit ko. At saka maganda siya yung overtake Malakas yung hatak niya Ganito na ganito yung pakiramdam sa makina nung nag-test drive ako ng CBR 150, yung version 4, yung sport bike mga pare ko Ganito na ganito yung pakiramdam ko sa makina. Dito naman sa riding posture, 100%, ito yung dahilan kung bakit siya bibilin yung motor na to. Napakaganda po ng riding posture niya. Parang i-design itong motor na to for long ride. Sobrang komportable. Upright yung position ko, yung upper body ko upright, napakataas ng handlebar. Grabe, parang ito yung ADV ng mga manual. Ganun po kakomportable ito. Tapos yung sa may paahan ko, hindi siya aggressive. Kumbaga parang nakaposisyon yung paa ko, parang sa mga scooter lang din. Sa MT ko kasi, halos tapat ng puwetan ko na yung paahan ko, kaya medyo parang nakashifter ka yung pakiramdam, ganun. Pero dito hindi. Naka-design yung sitting position nito for talaga, komportable, pang long ride. Talagang adventure bike Kapag meron kayo nitong ganitong bike,
talagang adventure. Sobrang may enjoy nyo yung pupuntahan nyo. Tulad nito, andito ngayon ako sa bundok. Na-enjoy ko yung lugar. Sobrang chill lang ako mag-drive. Tapos ang smooth pa ng makina. So try natin biritin. Try naman natin pabalik yung kanyang driving experience. Oo, kahit paahon Trisera. Mahato siya kahit paahon. Malakas talaga yung hatak niya. Malakas yung hatak ng makina. Masarap siya dalhin kapag mag-ship lang kayo between 7,000 to 8,000 RPM. Pero kapag bibirito nyo ng sobra, mararamdaman nyo talaga yung sa handlebar, vibrate. Pero malakas yung hatak niya. Ang bilis siya kunin yung speed 90, 94. Wow, kayang kaya. Ang ganda niya paahon. Parang siya, parang ang lakas din ng torque niya Nice one. Ang bilis siya kunin ng speed. Nakakatuwa. School zone ata to Tara natin overtake ito sa sasakyan. Overall sayang wala. Overall performance ng motor na to, napakasarap i-drive. Gravity ba? Gravity. Basic lang siya i-overtake. Yung tipong parang hindi kayo mabibitin. Ganun yung pakiramdam sa kanya. Sa preno, napaka-responsive ng preno niya, lalo yung hulihan. Kaya kapag gagamit kayo nito, familiarize nyo muna yung preno. Kasi makamamaya magulat kayo sa preno, malakas yung likod. Nakanisid kasi yung mga preno nito. Original, maganda talaga. Yung unahan malakas din kasi naka dual piston caliper or 2 piston caliper. Responsive yung kanyang unahan. Kaya familiar nyo muna yung motor bago kayo magbirit-birit talaga. Kasi baka mamaya magulat kayo sa preno, lakas pala. Kain linyo. Sa paahon, panalo din Wow. Sa upuan naman niya, medyo may pagkahawig ng upuan nito ng CB150R, yung naked ng Honda dati. Medyo may similarity sila sa pakiramdam, sa puwetan nyo. So ang napansin ko talaga dito sa motor na to maganda yung torque niya. Sobrang responsive ng engine. Maganda yung sitting posture, sitting position nyo, komportable. Pili ko kahit mag super long ride kayo, like pagudpud, hindi kayo magsasawa na i-drive itong motor na to. Tapos mabilis. Siguro ang nakikita ko nilang negative dito sa motor na to yung kanyang vibration sa high RPM. Medyo naninibago lang ako. Tapos wala pa tong sleeper clutch Sana inadapt na nila yung engine ng CBR version 4 yung may sleeper clutch para panalo pa rin. Correct niya ako mga pare, pero pagkakaalam ko same lang din to ng makina ng CBR version 4. May sleeper clutch lang yon. Ito kasi wala. Sarap niya driving. Lalo kapag mga twisties, mga ganito Ito may mga RPM ko hanggang 8 lang. Doon yung may enjoy yung makina. Tsaka napansin ko kanina yung bumirit ako, kapag naka 6 kayo, parang nawawala na yung vibrate niya. Ewan ko bakit. Pag nakakinta kayo, kwarta kinta, tapos binirit yun ng mga 10,000 RPM, ramdam nyo yung vibrate. Pero kapag naka 6 na kayo tapos full throttle, parang nararamdaman ko na lelessen yung vibration niya. Ganun yung pakiramdam ko kanina Hindi ko alam dahil ba sa mabilis yung takbo, malakas yung hangin, hindi ko nararamdaman yung vibration dito or what. Pero ganun yung pakiramdam. Pero ang sarap talaga niya i-drive ng ganito lang hanggang 7 to 8,000 RPM. Tingnan niyo yung speed ko mga pare ko. Ang bilis umangat ng
RPM ay ng ano, speedometer. Wow, sarap. Grabe. Nakaka-enjoy gamitin yung makina niya. Sobrang solid. Yung side mirror niya okay din. Para sa akin parang hindi ko na to papalitan. Maliban na lang kung may mag-i-sponsor, pero sa akin parang hindi ko na to papalitan kasi kita ko na rin naman yung nasa likod. Tapos nagustuhan ko pa dito yung kanyang panel. Kahit kanina ginamit ko tarik yung araw, kitang-kita mo pa rin yung info. Tapos kapag ganitong padilim na, sobrang ganda na dito ng ano, ng view. Ang linaw na ng mga info, tapos may ilaw na siya. Basta ang ganda ng experience dito sa kanyang bandang harap. Tapos napakalalambot pa ng mga clutch. Parang naka-sleeper clutch pero hindi eh. Baka tingnan nyo. Tataas pa yung speed niyan. Sarap. Ganda talaga ng mga makina ng Honda.